Attorney Sal, sabi mo dito, there is no doubt the results of the May 12 midterm elections foreshadow the debacle that awaits the anti-Duterte forces in the 2028 presidential polls. Whoever they put up as their presidential candidate against Vice President Sara Duterte will suffer a humiliating defeat, the way the Alyansa para sa Bagong Pilipinas candidates of President Ferdinand Marcos Jr.'s administration suffered in the recent electoral process. The resounding verdict of the Filipino people via the midterm polls is a thunderous repudiation of the Marcos administration and its relentless campaign to persecute the Duterte family. The results are a clear and unmistakable message. The Philippine nation stands firmly with former President Rodrigo Duterte and his daughter, Sara, and rejects the vindictive politics of those who seek to undermine their legacy and mandate. Should the current administration ignore the political handwriting on the wall, it and its allies will suffer the same crushing defeat come 2028. The telltale signs are ominous. The first-place triumph of Senator Bongo, who garnered the most Senate votes in a Philippine history, is a testament to the people's enduring trust in the Duterte brand of leadership, compassionate, decisive, and unyielding in its commitment to the masses. This unprecedented mandate is not just a personal victory for Go, but a powerful Duterte legacy that continues to resonate. This is also clear in the stunning adding to the Marcos administration was in the unexpected resurgence of the live so-called yellow opposition, which was on live support during the Duterte regime. Marcos' performance has seemingly fueled the yellow's surprising but temporary comeback, with former lawmakers Bam Aquino and Francis Pangilinan securing Senate seats against seemingly out of nowhere Akbayan, a yellow-aligned group, topped the partyless race, signaling a revival of the anti-Marcos sentiment that further complicates the administration's political calculus. Of course, it should not escape notice that the vociferous dyed-in-the-wool anti-Duterte Senate candidates of leftist groups were crushingly rejected by the electorate. The 2025 midterm elections are a clarion call from the Filipino people. They reject the politics of persecution and demand justice for former President Duterte, who remains unjustly detained by the International Criminal Court in The Hague. The victory of the Duterte-aligned candidates and the defeat of the Marcos loyalists are a mandate to restore the principles of strong people-centered governance that define the Duterte presidency. The Marcos administration must heed this message, cease its attacks on the Duterte family, and focus on addressing the pressing needs of our nation: poverty, corruption, and injustice, lest it faces a deja vu political upheaval. The Filipino people have spoken, and their reverberating collective voice is unequivocal and ominous. The Duterte legacy endures, and the Marcos administration days of political retribution are numbered. Tick-tock, tick-tock, the clock is ticking. At sino kaya magwawa kay Attorney Sal for the 2028 presidential elections? Gaya na sinabi natin sa column, yung resulta noong nakaraang halalan ay advanced showing na yun kung anong mangyayari sa kanila. At nakita naman natin kung paano lumagapa, nakakayang lagapa ang mga kandidato ng alyansa. Pati na yung mga lantarang pumontra sa mga Duterte ay nagbagsakan lahat. Ang nakaligtas lang yung mga hindi lantad, hindi alam na tao. Kahit yung mga pumirma sa impeachment, maraming hindi alam, kaya marami rin nakapasa sa halala. Pero yung mga talaga, yung sa Quadcom, yung mga talagang lantara na kumukontra at pinihiya at sinisira, nilalapastangan ang karapatan ng mga Duterte, talagang binigyan ng kaparusahan. Nakita naman natin. Diba? Yung binanggit ko dyan, yung mga pangalan ng mga nag-traidor at yung mga nanahimik, mga supporters, mga dating akala mo mga dyed-in-the-wool na mga Duterte, pero nung palit ng administrasyon, wala, nagbago na lahat. At pati na yung mga dati ring mga supporters, mga malalapit,
tumahimik. O kaya pinarusahan sila. O kaya nakita mo kung paano. Kaya nakikita natin na itong mga pagkatalo ng mga kumontra sa mga Duterte, isang sinyalis yun na sa 2028 elections, yung mga taong kumokontra hanggang ngayon, palagay ko, ganun din ang kanilang mangyayari. Ganun din ang mangyayari sa kanila. Kaya nga yung sa impeachment, di ba? Nakikita mo sa impeachment, yung mga senador naglalaro. Kaya tinitingnan nila ang ihip ng hangin. Kaya naroon yung pinadismiss, pero binabalik. Hindi nila malaman kung anong gagawin nila. Pero nakikita nila ang politika talaga. Kitang-kita mo ang politika. Pero sabi nga natin sa column, kailangan ng administrasyon makita nila na masyado ng klaro yung handwriting on the wall. Nakikita na lahat lahat ng ebidensya na. Kaya dapat gumawa na sila ng kaparaanan na bigyang katugunan ang matagal ng suliranin ng kahirapan, ng katiwalian, ng kriminalidad. Lahat ng mga pangunahing suliranin na hindi nabibigyang katugunan sapagkat ang focus nila, concentration nila ay ang 2028 at gusto talaga nilang tanggalin sa pagkakandidato itong si Inday Sara. At gusto rin nilang patahimikin itong si Presidente Duterte sapagkat siya pinakamalakas na influencer pagdating sa 2028. Attorney Sal, sa tingin mo, Attorney Sal, kasi napakahalaga ng mga puntos na sinabi mo dito sa article mo na talagang political suicide nga. The more you align with this administration and the more ninyo ipupush yung naratibo ng administrasyon nito, it will be a political suicide nga. Sa tingin mo, Attorney Sal, yung mga ginawa nila sa previous Congress, Attorney Sal, yung mga kaliwat kanan ng mga hearing, na talagang, alam naman natin, political talaga ay yung agenda nila. Sa tingin mo, the 3 years remaining na administration na ito uulitin pa nila yon? Are they going to commit the same mistake na nagkaroon ng suicide sa political career ng ibang mga colleagues nila sa Kamara? What do you think, Attorney Sal? Well, kung titingnan mo ako sa isayan ng ating bansa, parang politicians never learn the lessons na nakakuha nila. Kaya hindi ako magtataka na pa rin nila, kita mo yung sa House of Representatives, ang pinaka-unpopular na speaker sa kasaysayan ng House of Representatives ay itong present o yung nakaupong dati, si Martin. Pero kita mo yung support niya, nasa ilan ba? 200 plus ang boboto ulit sa kanya. Kumbaga, papanatilihin nila. Parang they will be pushing to the limits yung pasensya ng taong bayan. Susubukan pa rin nila. Ewan ko itong si Presidente Marcos Jr. Kung nakita niya na ang mga, sabi ko nga, yung mga araw nila ay bilang na. Sana, alam mo ba, ang hindi alam ni Presidente Marcos, for the leaders of the world na mabigyan ng enlightenment. Kasi kagaya yung nangyayari sa mga digmaan niya. Isang tao lang ang nagdi-decide yan. Isang tao lang sa isang bansa. At sa kabila, sisirain ng buong mundo sa desisyon nila. Ganon din dito sa Pilipinas. Isang tao lamang ang nagdi-desisyon kung magkakaroon tayo ng development o isa na namang political upheaval. Kaya gusto ko mabigyan ng mga biyaya ng dakilang may kapal. Ang mga namumuno sa atin na kung maaari magbago na po kayo, huwag na po natin ulitin ang kasaysayan na palagi tayong nagpapalit ng pamahalaan na hindi pa natatapos ang termino. Nakarapat dapat lamang. Samantala, Attorney Sal, pinahayag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananatili na raw yung 20 pesos kada kilong bigas. Pero
para lamang daw ito sa mga piling sektor ng lipunan tulad ng mga indigent, senior citizens, solo parents at PWDs. Ayon sa kanyang vlog, hindi lamang ito mabibili sa mga kadiwa outlets kundi pati na rin sa mga pampublikong palengke sa tulong ng mga ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan. Ani Marcos Jr., hindi maapektuhan ang mga magsasaka sa programa ito dahil patuloy umanong bibili ng gobyerno ang palay sa mga makatarungang presyo sa ilalim ng 20 bigas program ng pamahalaan. Binanggit din niyang may mga drying at processing facilities na itatayo para matulungan ang mga magsasaka at hindi sila malugi sa mga rice trader. Kung tunay layunin ng Pangulong Marcos sa Atty. Sal na gawing abot kaya yung bigas para sa lahat, bakit hanggang ngayon limitado lamang? Bakit sa piling sektor? Yung pangako niya, Atty. Sal, di ba? Bigas naman na 20 pesos. Hindi po ba para sa lahat ng Pilipino? What do you think? Why selected sectors lang yung pwede? Kasi hindi kaya. Unang-una, kasi yung sinasabing 20 pesos per kilo ng bigas, alakip butas lang yun. Sa kabiguan ng kanyang pangako, ng kanyang promesa na bababa ang presyo ng bigas. Paano bababa yan? Wala na tayong ginawa kundi mag-angkat. Yung mga pangunahing problema ng mga magsasaka para magkaroon ng rice sufficiency production ay hindi naman nagagawa. Kaya ginagawa ngayon ng administrasyon, binibili. Binibili na lang sa, palugi ang bili nila para mabigyan nila yung 20. Pero saan magaling yun? Di ba tayo rin na nagbabayad, yung taxpayer. Ang dapat na ginawa niya dahil nangako siya na magkaroon ng pagbagsak ng presyo, babagsak lang yan kasi kung yung supply mo ng bigas ay sapat doon sa pangangailangan ng mga consumers. Dahil pag kulang, talagang babagsak ang presyo. Kaya yan, angkat tayo ng angkat. Ang nakikinabang yung mga importers. Kawawa ang mga magsasaka natin. Kaya hindi ba sabi ko, yan dapat yan si Francis Laurel. Kaya hindi ko maintindihan, ba't di niya patanggalin yan? Yan pa ang problema ng administrasyon. Yung tanong mo kanina, sa tingin mo kaya, sa 3 taon, gagawin pa nila yung mga pagkakamali. Gaya na sinabi ko, kung wala ka, sabi ko, tingnan mo yung problema natin sa economy, di ba? Dapat yung economic team, ang pinalitan niya, pero yun ang una niyang ginawa, pinanatili niya. Ibig sabihin, hindi natututo. Ganun pa rin. Attorney Sal, kasi may isang tanong dito, Attorney Sal, na nagpapatanong sa iyo. Sabi dito na sa pinakahuling survey po daw ng SWS survey na ginawa ng April 23 at 28, 2025, nasa 20% daw ng mga pamilyang Pilipino nakakaranas po ng involuntary hunger. Ibig sabihin, they were hungry but had nothing to eat at least once in the past 3 months. Sabi dito, breakdown to ng SWS, sabi nga, 16.4% yung na-experience sila ay moderate hunger. 3.6% went through severe hunger naman. Nagkaroon ito ng konting pagtaas ng result. 19.1% recorded nung April 11 to 15 survey. Pero mas okay na ito compared nung March na nasa 27.2%. Well, kung hindi naman ganun kataas yung pagtaas ng Atty. Sal, but still, nakakaranas pa rin ng kagutuman yung mga kababayan natin. This is despite sa effort na ginagawa ng Marcos administration na magkaroon ng 20 pesos na bigas doon nga sa selected sector. Pero how come, kung available yung 20 pesos na bigas o kilo na bigas for the indigent and yung mga piniling sektor, bakit nagugutom pa rin yung mga kababayan natin? Kasi remains na talagang marami ang mahihirap, marami ang trabaho, marami ang hanap buhay. Kaya talagang maraming magugutom. Saka alam mo yung 20 pesos na binibigay sa di umanong piling sector, di ka pa nakakasiguro dyan. Kasi mukhang palakasan pa rin yan. Kasi mga malalakas sa namumuno sa mga LGUs. Mukhang piling-pili din ang mga nakikinabang niya sapagkat marami tayo nakakausap na hindi naman sila nakakabili ng 20 pesos ang bigas.
per kilo. Samantala, Attorney Sal, sa nakaraang linggo ay kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla na naisumiti na niya ang kanyang aplikasyon sa Judicial and Bar Council para sa posisyon ng Ombudsman. July 3 niya ito sinabi ng Attorney Sal. No? Sabi niya, pinapaabot niya rin sa Malacanang ang kanyang intensyon at naniniwalang hindi makakapekto ang reklamong inihain ni Senator Amy Marcos laban sa kanya. Ang JBC ang magsusumiti ng shortlist sa Pangulo na may kapangyarihang pumili ng susunod na ombudsman. Attorney Sal, ano bang dynamics nito, Attorney Sal? If you're a Justice Secretary and then gusto mo maging part ng ombudsman, does it mean pag nasama ka na sa shortlist, resign ka na sa pwesto mo as DOJ unless hindi ka mapili? Paano ba yan? Hindi naman. Hanggat hindi ka na-appoint, yung Secretary of Justice, you will remain as such. Kasama ba ang Justice Secretary sa JBC, Attorney Sal? Hindi ba? Member ng JBC. Hindi ni siyempre, i-recuse niya sarili doon. Bumot yan. Parang ex-officio, di ba? Sa JBC ang Justice Secretary. O hindi ba? Pero alam mo, ang pinag-uusapan niyan qualified ba siya? Is he? Is he? Kung pagdating sa sinasabi, pugado ba siya? Fight. Meron ba siyang karanasan? Tungkol sa mga kaso, meron. Pero problema, yung kanyang karanasan bilang Secretary of Justice demonstrates na hindi siya magiging patas sapagkat ipinakita yan nung mga kaso nila Bantag, Tebes, Kibuloy, at yung kay Presidente Duterte. Nakita ro na kahit na wala pang preliminary investigation, hinusgahan na. Kailangan ang ombudsman niya kagaya ni Sammy Martires na hindi mo mabibili, hindi mo pag-iusapan, hindi mo matatakot. Kung anong batas, yun ang batas. Pati nga yung mga kilalang malapit kay Presidente Duterte, pina-arrest niya, tinanggal niya, at yung mga detractors naman ni Duterte, dinidismiss niyang kaso. Kung mga kailangan, batay sa ebidensya. Pero ito ang ating Secretary of Justice, yung kanyang kasaysayan ay talagang hindi ubra na maging ombudsman siya. Thank you very much, Attorney Sal. Pero yun nga, Attorney Sal, no? Akala ko sasabihin mo, di ba inisa-isa may requirement, abogado ba siya? May karanasan ba siya? Akala ko isusunod, may kaso ba siya sa ombudsman? Pag ikaw ba may kaso, Attorney Sal, and you want to be nominated, hindi ka ba ma-disqualify? Kasi yung kaso, the constitutional presumption of innocence applies doon sa mga aplikante. It would be unfair na may kaso ka, dahil lang may kaso ka, pending pa naman ang kaso, hindi pa nga alam kung guilty ka o hindi, di-disqualify ka na. Kaya pa pwede siyang manominate. Pero nasa presidente na yan. Pag yan in-appoint niya, may problemang malaki. Ibig sabihin, talagang gusto niya yung taong naririyan. Kasi alam mo, 6-year term yan. Ha? May constitutional term yan . Pag yan naipasok mo, sigurado. Pag dinimanda mo yung mga nakaupo ngayon, wala. Katakot-takot na dismissal ang mangyayari dyan. Nagkakampi. Si Deputy Executive Director Renato Paraiso, katuwang nila sa operasyon ng Philippine Charity Sweepstakes Office at ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ng PAGCOR. Binanggit din ni Paraiso na isasama sa kasong isasampa ang mga influencer na nagpo-promote ng mga illegal na sugal online. Pabor din po ba kayo, Attorney Sal, sa kasong isasampa ng ahensya sa mga influencer, magyang mga artista na nagpo-promote nito? Ako, ang dami pa naman. There was one influencer, Attorney Sal, foreigner siya, Attorney Sal, parang kinall out niya yung online gambling kasi yung tinarget ng mga online gambling, Attorney Sal, yung mga nagde-drive, yung mga chopper, tapos nakakonect dun sa mga online wallet. So, yung kita nila, Attorney Sal, sa pagdadrive ng jeep, napupunta tuloy, Attorney Sal,
dun sa paglalaro nila sa online gambling? Kailangan gusto mo King operator na tila patuloy yung nakapaglulunsad ng kanilang mga plataforma ng lantaran. Attorney Sal, yung mga tao ngayon kapag artista na sikat, na maraming mga followers ang nagpo-promote, they're saying, legitimate yung ano na to. Dito tayo kasi si ganito ganyan lang nag-promote, not knowing na ini-scam na yung pera nila. Yan ang problema. Kaya kailangan magkaroon talaga ng ano ba talaga tayo? Tayo ba payag sa online gambling o hindi? Pag hindi ka payag, hindi deklara mo ng illegal, o payag ka naman, i-regulate po. Hindi po pwede na kung hindi illegal yan, yung mga nagpo-promote, nag-advertise, bakit mo naman hindi dibanda? Hindi naman illegal yung pinopromote nila. Sa tingin mo, Attorney Sal, the government should step in para pag-regulate ito. I mean, yung regulation na dapat sobrang istrikto para maiwasan na magkaroon ng mabiktima. O malulong sa sugal yung mga kababayan natin. Dapat from the very beginning, yun ang ginawa nila. Hindi naman nila ginawa. Ganyan naman dito sa ating bansa. Palaging huli na ang lahat pag gumagalaw. Yun lang. Maring itinanggi naman ng aktres si Gretchen Barreto ang pagkakasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Matapos siyang pangalanan bilang isa sa mga umaning utak sa krimen. Samantala, umaasang ilan sa mga pamilya ng mga biktima na ito ay ito na daw yung simula na pag-uusad ng hustisya. Ito report ni Margot Gonzalez. Matapos madawit ang kanyang pangalan bilang umano'y utak sa likod ng pagkawala ng mga sabungero, naglabas ng opisyal na pahayag ang aktres na si Gretchen Barreto sa pamamagitan ng kanyang abogado. Mariin niyang itinanggi ang pagkakasangkot sa krimen at tinawag na imbento ang mga akusasyon ni alias Totoy. Ipinunto ni Barreto na ibinasi lamang umano ni alias Totoy ang paratang sa pagiging malapit niya kay Atong Ang. Gate pa ng aktres, hindi siya operator ng sabungan at wala siyang direktang partisipasyon sa operasyon ng isabong na nasuspinde mahigit 2 taon nang nakalilipas. Isa lamang umano siya sa mga investor. Dagdag pa ni Barreto, may nagtangkang kikilan siya kapalit ng pagtanggal sa kanyang pangalan sa listahan ng mga sospek. Ngunit tumanggi siya dahil wala raw siyang kasalanan. Samantala, dumulog sa Department of Justice o DOJ ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero upang humingi ng update sa kaso. Ayon sa kanila, nabuhayan sila ng pag-asa ng lumandad si alias Totoy at pinangalanan ang umano'y nasa likod ng krimen. Isa sa kanila si Aling Marilyn Garmar, ina ng sabungerong si Glenn Garmar na nawala noong 2019 matapos pumunta sa arena sa Santa Cruz, Laguna. Sana po aminin na niya yung kasalanan niya. Kasi talagang siya po talaga yung may kagagawa na lahat na yan kasi sa sabungan po niya talaga nawala. Paano po kung lapitan kayo ni Atong Ang humingi ng sorry, tatanggapin niyo po ba yun? Hindi po namin siya mapapatawad kasi buhay po yung kinitil niya yung buhay ng mga mahal namin sa buhay. Kaya dapat po pagbayaran niya lahat yun. Tanggap na raw ni Aling Marilyn kung patay na ang anak niya pero umaasa pa rin siyang mahahanap ang mga labi nito. Wala naman po kami magagawa na kung patay na. Kung gusto lang po namin mahukay talaga sa taali kung doon po talaga sila ibinaon. Makita po namin yung kahit mga buto na lang. Sobra po ako nabuhay ng loob. Dahil po sa, akala ko nga po wala na kami pag-asa sa paghahanap sa kanila. Kaya nagpapasalamat po ako. Kahit paano po ay may nakonsensya na magsabi po ng totoo. Ang panawagan ko lang po sana, tuloy-tuloy na yung pagkaroon ng kaliwanagan yung kaso namin. Lalo-lalo na yung pagkuha sa mga bangkay o buto sa Taal Lake. Ayon sa DOJ, may hawak na silang testigong nakakaalam kung saang bahagi ng Taal Lake itinapon ang mga bangkay ng mga sabungero. May mga testigo kami nag-testify na kung saan maaaring hinulog dito mga tao na nawala. So malakas po possibility sir na may bangkay na makikita sa Taal Lake? Malamang mga labi na lang. Labi. Hindi natin alam kung anong kondisyon nila. Pero in 3 years, lahat yan nag-aano sa tubig yan. Nalulusaw. Gete Rimulya, hindi nila titigilan ang investigasyon hanggang sa mapanagot ang mga nasa likod ng krimen kahit gaano pa sila kayaman o makapangyarihan.
Hindi namin titigilan to. Talagang kailangan ng hustisya. Alam mo, ang kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo pumapayag na pera-pera lang ang naging Panginoon ng Pilipino. Hindi dapat gano'n. Dagdag pa ng DOJ na sa ilalim na ng restricted duty ang 15 pulis na umano'y sangkot sa kaso. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Mario Gonzalez, SMNI News. Attorney Sal, anong masasabi niyo sa balitang yan? Alam mo, yung kay Gretchen Barreto, tinitingnan ko yung basehan ng pagdawit sa kanya. Wala akong makita na sinabi ng whistleblower na maaari mong isama. Kasi wala eh. Yung kanya mga deklarasyon, sabi niya, dahil palagi sila magkasama, alam niya yun. Sus Maria Jose, pwede mo sasabihin mo lang, porket magkasama, alam niya. Lumalabas, wala namang investor lang pala itong si Gretchen Barreto. Hindi naman siya involved sa operasyon. Assuming na totoo ang sinasabi ng whistleblower na mayroong mga pagpatay at ang nagmamayari niya ng may kinalaman. Kahit yung mga kwento niya, parang wala akong makita, walang paper trail, number one. Walang makita akong testigo na nagko-corroborate mga kwento niya. Pangatlo, lumalabas pa, dati pala itong kumandidatong mayor, na ibig sabihin, kailangan ng pera. Pagkatapos, kasama pa ito doon sa unang dinimanda. Nakadimanda pa yan eh. So hindi mo malaman niyo bakit siya nag-whistleblower. Gusto niyang mapagaan ang kaso niya o gusto niyang mawala sa kaso. Kaya siya nagkakaganyan ngayon. Kaya ang payo natin sa DOJ, nag-uumpisa na naman kasi si DOJ Secretary na yung mga salita niya parang minuhusgahan niya na kagad eh. Naniniwala kagad siya. Hindi pa nga sinumpa ang salaysay yung mga aligasyon. Wala pang sinusumite na affidavit complaint. Wala pang affidavit eh. Puro lang pa-interview sa TV. Ang nakikita ko, parang sinisiraan. Yang si Atong Ang at si Gretchen Barreto. Walang basing nakikita kong konkreto. Kaya dapat ang DOJ, tahimik, mag-imbestiga na lang kayo. Tsaka kailangan meron kayong talagang sinumpaang salaysay ng isang nag-aakusa na ang isang tao ay gumawa ng krimen. Hindi po pwede yung mga salita, mga himig, parang naniniwala ka na kagad. Kaya ang tao, tingnan mo, yung mga biktima, paniwala na sila on the basis of the allegation of that whistleblower. Plus, parang binabalitate pa itong Secretary of Justice. Yan ang problema.